Hello guys, what's up and welcome back to our YouTube channel. So for today's video nga po, pag-uusapan naman natin kung ano nga po ba ang benepisyo naman nitong, black pepper or paminta. Ayan, so may props na tayo ngayon. Pero ano nga ba yung benepisyo nga po ng black pepper o paminta? Sabi nga dito, ang paminta o black pepper ay hindi lamang isang sikat na pampalasa. Ayan, ito rin ay nagbibigay ng maraming benepisyo sa kalusugan na kinikilala na mula pa noong unang panahon. Narito ang mga benepisyo nga po nito. Ayan, number 1. Ayan, nagpapabuti ng digestion. Sabi nga dito, ang paminta ay nagpapalakas sa produksyon ng mga digestive enzymes. Ayan, na tumutulong sa mas mabuting digestion at nagpapabawas ng indigestion. So, mainam nga siya sa ating tiyan. So, number 2, ayan, ay nagpapabuti ng nutrient absorption. Ayan, ang piperine ay isang compound na matatagpuan sa paminta. Ay nagpapabuti ng pag-absorb ng mga nutrients sa pamamagitan ng pagpapabuti ng bioavailability ng isa pang mga nutrients sa iyong pagkain. Ayun. So nakakatulong nga daw na ma-absorb ng katawan natin yung nutrients na kailangan ng katawan natin pag kumakain din tayo or meron ding paminta yung kinakain natin. Number 3 naman po, ayan, ay tulong sa pagbaba ng timbang. Yes, ayan, kaya siguro hindi mababa timbang ko, hindi kasi mahilig sa paminta, pero sabi nga dito, ang maanghang na lasa ng paminta ay nagpapababa ng gana sa pagkain at nagpapataas ng metabolismo na ginagawang isang mahusay na dagdag sa anumang weight loss regimen. Ayun, so ayun nga dito, isa rin pala ang paminta sa nakakapagpapayat. Kaya alam nyo na. Kaya ganito ang inyong lingkod. Wow, ano daw? Pero number 4 naman, ayan, may anti-inflammatory properties nga daw po ito. Sabi nga dito, ang mga aktibong compound sa paminta ay may mga tangiang anti-inflammatory na tumutulong na mabawasan ang pamamaga at mag-alis ng sakit na nauugnay sa mga kondisyon tulad ng arthritis. Ayun, so nakakatulong din pala to sa mga may arthritis. Ayun, and number 5, ayan, sabi nga dito, suporta sa respiratory health. Ayan, para sa ating respiratory. Ayan, sabi nga dito, ang mga katangiang expectorant ng paminta ay maaaring makatulong na mabawasan ng congestion at linisin ang mga airways sa panahon ng respiratory infections o allergies. Ayun, so nakakatulong din ang paminta dito. And number 6, ayan, medyo madami-dami to kaya bilisan na natin. Antioxidant powerhouse. Ayan, wow, with powerhouse ha. Sabi dito, ang paminta ay puno ng mga antioxidant na tumutulong na neutralisahin ang mga harmful free radicals at protektahan ang inyong mga cells mula sa oxidative damage. Wow, so ang ganda din, antioxidant din siya. Yung free radicals nga po, yun yung nakakapagpatanda sa atin na mas mabilis. Ayan. So, number 7, wait lang, nahirapan tayo. Number 7 nga po, ayan, potential na pag-iwas sa cancer. Oh, so mainam din siya para makaiwas tayo sa cancer. Sabi nga dito, ang mga pag-aaral ay nagpapahiwatig ng ilang mga compound na matatagpuan sa paminta ay magpapakita ng epekto ng anti-cancer sa pamamagitan ng pagpigil sa paglaki ng mga cell ng cancer. Ay, so parang siyang chelation, ano? Nakakapigil siya sa paglaki ng cancer cells natin or ng mga I think mga bukol-bukol din dahil about sa cancer din to. So mainam din daw siya or anti-cancer. Ayun, number 8 naman, ayan, ay regulasyon ng blood pressure. Ayan, ang piperine ay maaaring makatulong na mababa ang mga mataas na antas ng blood pressure or mapababa ang mga mataas na antas ng blood pressure sa pamamagitan ng pagpaparelax sa mga blood vessels at pagbabawas sa mga risk factor ng hypertension. Ayun, so number 9, oh wait lang, nahirapan ako, no? Nahirapan ako. Number 9, mood enhancer. Ito nga daw ay isang mood enhancer. Sabi nga dito, ayan, ang paminta ay naglalaman ng mga compound na kilala bilang monoamine, ayan, oxidase inhibitors or MAOIs
basta yun, na pinaniniwalaan na nagpapabuti ng mood sa pamamagitan ng pagtaas ng mga antas ng serotonin. Yung serotonin nga po ay connected nga rin sa ating magandang mood. And number 10, ayan is nagpapabuti ng cognitive function. Ayon nga dito ang ilang mga pananaliksik ay nagmumungkahi ng mga regular na pagkain ng paminta. Ayan ay maaaring magpabuti sa brain function dahil sa kakayahan nito na magpataas na aktibidad ng neurotransmitter. So yun nga po yung 10 benepisyo nga po ng paminta sa atin. Pero syempre, alamin nyo rin po, baka naman mamaya meron po kayong allergy sa paminta or medyo nagre-react yung katawan nyo ng negative sa paminta. Meron din kasi mga ganun na cases. So, alamin nyo muna syempre. Pero in terms of benepisyo, yun po yung mga benepisyo na maaari natin makuha sa paminta. So, yun lang po guys. Maraming salamat. Kung nagustuhan nyo po na mag-comment, mag-like, at mag-subscribe na nga po kayo. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood ng vlog ko. Kasi nga po, malapit na tayo ma-monetize. So, maraming salamat po. And thank you very much po. Thank you, bye-bye, and God bless. See you again sa another vlog po natin. Bye-bye! Itadakimasu. Ando.